Nagbukas ang pelikula sa babaeng nagngangalang Frida na naghahangad maging animal-themed nail artist ngunit nagtatrabaho bilang isang waitress. Kasalukuyan siyang nagpo-post ng mga larawan ng kanyang nail art sa social media hanggang sa mapanood niya ang isang panayam ng lalaking nagngangalang Slater King na isang billionaire tech mogul. Si Slater ay humihingi ng kapatawaran sa publiko para sa kanyang hindi naangkop na pag-uugali at inanunsyo ang pagbibitiw bilang CEO ng kanyang kumpanya. Ibinunyag din niya na bumili siya ng isang isla kung saan nagtatanim siya ng sarili niyang pagkain at nag-aalaga ng manok. May crush pala sa kanya si Frida at nagsimulang maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanya sa internet. Bukod dito, nadidismaya si Frida sa kanyang boring na buhay at sinabing kailangan niya ng bakasyon. Pagkaraan ng mga araw, siya at ang kasama niya sa kwarto na si Jess ay dumating sa annual gala ni Slater upang magtrabaho bilang mga waitress. Hinarap si Frida ng boss niya tungkol sa kanyang mga aksyon sa event noong nakaraang taon nang sinubukan niyang kausapin si Slater. Humingi ng paumanhin si Frida, ipinaliwanag na si Slater ang lumapit sa kanya noong panahong iyon at pinuri ang kanyang mga kuko, ngunit pinayuhan siya ng kanyang boss na sa event na ito ay manatili siyang invisible. Napansin ng dalawa kung gaano karangya ang event na may mayayamang panauhin na nakasuot ng mararangyang damit. Habang nagtatrabaho, paminsan-minsan ay sinisilip ni Frida si Slater. Maya-maya, dinala siya ni Jess sa locker room, kung saan nagpuslit siya ng dalawang party dress para maisuot nila. Pagkatapos nito, nagsimula silang gumala sa paligid ng party, nakikihalubilo sa mga VIP. Hindi nagtagal, napansin ni Frida si Slater sa di kalayuan, at nagsimulang maglakad patungo sa kanya, ngunit hindi sinasadyang nabangga niya ang isang waiter at natumba. Sa nakakahiyang sandaling ito, isang kamay ang tumulong sa kanya at ito pala ay si Slater. Matapos magpakilala ang dalawa, nagpa siya si Slater na ipakilala siya sa mga kaibigan nito at sinimulan niya ito sa kanyang therapist na si Dr. Rich. Nagbiro si Frida na dapat siyang kumurap ng 2 beses kung siya ay nasa panganib, na ginawa naman ni Dr. Rich at nagtawanan sila. Ipinakilala pa siya ni Slater sa kanyang childhood friend, si Cody, ang kanyang security na si Stan, ang mga kaibigan niyang babae na sina Heather at Camila, ang kanang kamay na si Vic, ang kagagraduate lang na si Lucas, isang DJ na nagngangalang Tom, at isang reality TV star na nagngangalang Sarah. Kasunod nito, ang buong gabi ni Frida ay napalitan ng saya at tawanan, at hindi maikubli ang kanyang tuwa nang makasama ang crush niya. Ngunit sa panahong ito, dumating ang kanyang assistant na si Stacy at sinabing kailangan na nilang umalis papuntang isla. Malungkot na nagpaalam ang dalawa at umalis na si Slater. Ngunit habang nakikipag-usap si Frida kay Jess tungkol sa kanyang karanasan, hindi inaasahang bumalik si Slater para aanyayahan silang sumama sa isla na tinanggap nilang walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na eksena, ang buong grupo ni Slater ay sumakay na sa private jet at lumipad patungo sa kanilang destinasyon. Pagdating nila, laking gulat ni Frida sa karangyaan ng lugar. Pagkatapos ay sinimulan ni Stacy kolektahin ang telepono ng lahat upang ang bakasyon nila ay hindi maabala. Sumang-ayon ang lahat ngunit medyo nag-aalinlangan si Jess pero binigay pa rin ito. Sumunod, dinala ni Slater si Frida sa kanyang silid na puno ng mga damit na magagamit niya. Pagkaalis ni Slater, naligo siya at nag-spray ng pabango na nakita niya sa silid. Isang matanda ang biglang dumating at tumingin sa kanya na parang kilala na siya ng matanda at tinawag siyang Red Rabbit. Nalito si Frida at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang matanda ay umalis nang hindi sumasagot. Maya-maya, lumabas si Frida at nakipagkita kay Jess na nagulat sa mga inihandang damit para sa kanila. Habang naglalakad ay nasalubong nila ang iba pang mga babae na nakasuot din ng damit katulad sa kanila at nagpatuloy ng sumama sa mga lalaki sa pool. Habang nandoon, patuloy na nakikipagpalitan ng tingin si Frida kay Slater, ngunit nilapitan siya ni Sarah na sinusubukang akitin si Slater, ngunit tila hindi interesado si Slater sa kanya at pinananatili ang kanyang pagtuon kay Frida. Kasunod nito, ipinasyal ni Slater si Frida sa palibot ng lugar at ipinakita sa kanya ang isang pambihirang bulaklak na pinangalanang Desideria, kung saan dito ginawa ang kanilang pabango. Ibinunyag din niya na ang isla ay pinamumugaran ng Lush Vipers na sinusubukang lipulin ng mga manggagawa. Pagkatapos ay may inamin siyang bagay tungkol sa kanyang sakit na halos wala raw siya masyadong naaalala sa mga kaganapan ng kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit binisita niya si Dr. Rich na dalubhasa pagdating sa memorya ng tao. Iniisip ni Frida na kakaiba ang sakit niya, ngunit ipinaliwanag ni Slater na kung minsan ang pagkalimot ay isang regalo.
Habang nagpapatuloy sa kanilang paglilibot, nakasalubong nila ang assistant na si Stacy na may dalang ilang pulang gift bags. Sa gabing iyon, lahat ay nagtipon sa silid kainan, kung saan nagsisindi ang mga kandila sa paligid dahil hindi gumagana ang generator. Habang kumakain, aksidenteng nadungisan ni Frida ang kanyang damit. Pagkatapos ay tinanong siya ng kanang kamay na si Vic kung ano ang kanyang ikinabubuhay, kung saan tumugon si Frida na humahanap pa siya ng disenteng pagkakakitaan. Mapapansin ng putol na hinliliit ni Vic, kaya pabirong tanong ni Slater kung paano naputol ang daliri niya, ngunit hindi tumugon si Vic, at sa halip ay kumuha siya ng isang maliit na bote ng MDMA drugs. Matapos inumin ang droga, ang grupo ay nakaranas ng euphoria, at nagsimulang tumawa at magsaya. Mukhang maayos naman ang lahat, ngunit nang matulog na si Frida, napansin niyang nawala na ang mantsa sa damit niya. Iniisip niya itong kakaiba, ngunit binaliwala na lang niya ito. Kinabukasan, masaya silang uminom ng champagne at lumangoy sa swimming pool sa araw, na sinusundan ng mga gourmet na hapunan at droga sa gabi. Isang gabi, napansin ni Slater ang peklat sa tabi ng mata ni Frida at tinanong niya kung ano ang nangyari dyan, ngunit sinabi niyang wala siyang ideya. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa kanyang mga kuko. Tumugon si Frida sa pagsasabing ito ay a nail mals, na isang kombinasyon ng salitang nail at animals. Ang sagot ay tila nagpasaya kay Slater, at sa ilang sandali ay nagdahilan itong matutulog na. Nagmadali siyang umalis kaya nakalimutan nito ang kanyang vaporizer. Kalaunan habang pinagmamasdan ni Frida ang vaporizer, napansin niya ang dumi sa kanyang mga kuko na ipinagtaka niya. Kinaumagahan, nang ibalik ni Frida ang vaporizer, nakita niya si Slater kasama ang therapist nito na si Dr. Rich. Binati ni Frida ang doktor at ipinaalala sa kanya noong ipinakilala sila ni Slater sa gala event, pati ang biro tungkol sa pagkurap ng 2 beses. Ngunit ang doktor ay tila kinakabahang sumang-ayon sa kanya, bago mabilis na lumabas ng mansyon na may dalang pulang gift bag. Isang gabi, lahat ay sumasayaw at nagsasaya hanggang sa makarinig sila ng hiyawan. Si Jess pala ay nakagat ng ahas. Pinatay ni Slater ang ahas gamit ang isang bote at tiniyak sa kanya na ang kamandag ay hindi nakamamatay. Gayunpaman, nagsimulang magpanik si Jess sa ilang kadahilanan at umalis sa party. Nang lapitan siya ni Frida, sinabi ni Jess na gusto na niyang umalis at kunin ang kanyang telepono. Sinasabi niya na may kakaibang nangyayari dito sa isla at kakaiba ang mga taong ito. Ngunit tumanggi si Frida na umalis, sinasabing sa unang pagkakataon ng kanyang buhay, ngayon lang siya ulit naging masaya at ito ang bakasyon na laging ninanais niya. Sa huli, pumayag din si Jess at nagpasya na manatili pa sa isla para samahan ang kaibigan. Nang maglaon, habang nag-iisa, si Jess ay nakaranas ng pagdurugo ng ilong. Kinaumagahan, sinimulan ni Frida ang kanyang araw sa pagligo at paglalagay ng parehong pabango. Pagkatapos ay naglakad-lakad siya kung saan may nakita siyang pulang bag na nakalatag sa sahig sa harap ng isang silid. Nagtataka, pumasok si Frida sa silid at natuklasan ng isang malaking bilang ng mga pulang bag sa loob. Sa sandaling iyon, dumating ang matanda at sinimulan siyang muling tawaging Red Rabbit. Red Rabbit! Red Rabbit! Binigyan niya si Frida ng kakaibang berdeng likido na ininom naman ni Frida na walang pag-aalinlangan. Ngunit mabilis na tinukoy ng matanda na ang likido ay mga kamandag mula sa lahat ng ahas na kanilang nahuli, at galit na lumabas ng kwarto si Frida. Sa sumunod na eksena, may kakaiba siyang panaginip kung saan nakita niya si Jess na may hawak na kutsilyo at hinihiling na itago ito. Nang magising siya, hindi maganda ang kanyang pakiramdam, at ang kanyang itsura ay pumukaw sa atensyon ni Sarah. Pagkatapos ay nagpakita si Lucas na may pasa sa kanyang mata, ngunit wala masyadong pumapansin sa kanya, at tila wala ring nakakapansin sa kawalan ng presensya ni Jess. Pagkatapos ng almusal, ang mga lalaki ay nasa sabik na mamingwit, habang ang mga babae ay nagpasya na manatiling mag-relax. Inilabas ng isa sa mga babae ang lighter ni Jess, na nag-joke kay Frida na magtanong kung nasaan si Jess. Pero ang nakakabigla, parang wala ni isa sa kanila ang nakakakilala o nakakaalala sa babaeng nagngangalang Jess. Ang nag-aalalang si Frida ay nagmadaling pumunta sa silid ni Jess, ngunit tumambad sa kanya ang mga nakatambak na kagamitan. Pagkatapos ay tumungo si Frida sa kanyang silid, kung saan nakakita siya ng kutsilyo sa likod ng salamin. Maya-maya lang, pinuntahan siya ni Sarah na hawak ang lighter na may pangalan ni Jess.
Iginiit ni Frida na si Jess ay nawawala, ngunit sinabi pa rin ni Sarah na wala siyang maalalang may kasama silang nagngangalang Jess. Sinabi ni Frida ang tungkol sa mga kakaibang kaganapan na nangyayari, tulad ng kung paano siya palaging nagigising na may dumi sa kanyang mga kuko. Nagpakita rin si Sarah ng pasa sa kanyang braso at hindi niya alam kung paano niya ito nakuha. At isa pa, inamin ni Sarah na sa grupong ito, si Cody lang ang kilala niya at nagyayang pumunta dito sa isla. Dahil dito, napagtanto nilang dalawa na sila ay pinaglalaroan ng mga lalaking ito na minamanipula ang kanilang isipan. Sumunod, naalala ni Frida kung paano binanggit ni Slater na ang pagkalimot ay isang regalo. Kaya naman pumasok sila sa silid na puno ng maraming pulang bag, at napaghinuhan na marahil ang mga pabangong ito ang nagiging sanhi ng kanilang pagkalimot sa kanilang mga alaala. Sinabi ni Frida na nagsimula siyang maalala ang ilang bagay matapos inumin ang kamandag ng ahas na ibinigay sa kanya ng matanda. Di nagtagal, natuklasan ni Frida ang higit pang kamandag ng ahas sa silid at binigay kay Sarah para subukan. Pagkatapos ay nagpa siya silang ihalo ito sa tequila at ipainom din kina Heather at Camila, umaasa na makakatulong ito sa kanila na mabawi rin ang kanilang mga alaala. Hindi nagtagal ay sinamahan sila ni Stacy at uminom din siya ng ilan sa mga inumin. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa mga babae na malapit nang bumalik ang mga lalaki. Nang mapagtanto na malapit na ang oras, nagpa siya si Frida hanapin ang mga telepono sa loob at inutusan si Sarah na sumigaw kapag dumating na ang mga lalaki. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-nosebleed si Sarah, tulad ng nangyari kay Jess bago ito nawala. Nang dumating na ang mga lalaki, tinanong ni Slater kung nasaan si Frida, kaya simpleng sagot lang ni Sarah na si Frida ay nagpapahinga sa kwarto niya. Samantala, pumasok si Frida sa pribadong villa ni Slater at binuksan ang nakalock na aparador para hanapin ang mga cellphone. Nahanap niya ito, ngunit narinig niyang sumisigaw si Sarah kaya mabilis niyang itinago ang lahat ng kagamitan. Sa puntong ito, nahulog ang isang kahon at laking gulat ni Frida nang makita ang ilang Polaroid na larawan ng iba't ibang tao na may hawak na pulang bag. Ilang sandali pa, pumasok si Slater sa kwarto at kumuha ng likido para sa kanyang vape. Wala siyang kamalay-malay na nagtatago si Frida sa ilalim ng kanyang mesa. Sa sandaling iyon, ang kamandag ng ahas ay nagsimula ng umepekto, na naging sanhi ng pagdurugo ng kanyang ilong at nagdulot ng ilang alaala, kung saan nakita niya ang kanyang sarili at ang iba pang mga babae na nakagapos at natatakot habang pinahihirapan sila ng mga lalaki. Lumalabas na ang kamandag ng ahas ay nagpaalala kay Jess sa lahat ng mga nangyari, kaya inutusan ni Slater si Stan na patayin siya. Ikinagulat ito ni Frida, at agad siyang tumakbo palayo nang magambala sina Slater. Dumiretso siya kay Sarah, at sinabi sa kanya na naaalala na niya ang lahat ng nangyari kay Jess. Sa takot na ang parehong kapalaran ay dumating sa kanila, nagpa siya silang panatilihing normal ang kanilang pagkilos hanggang sa bumalik din ang alaala ni Heather at Camila. Kalaunan ng gabing iyon, sa panahon ng hapunan, ang mga alaala ni Frida ay nagsimulang bumalik. Napagtanto niya na gabi-gabi silang inaabuso ng mga lalaking ito at ginagamit ang pabango para burahin ang kanilang mga alaala. Lumalabas na si Lucas ay tutol pala sa kanilang ginagawa, ngunit pinipilit siya ng ibang mga lalaki. Naalala rin ni Frida ang pag-atake sa kanya ni Dr. Rich kamakailan at kung gaano nag-aalala ang doktor na baka maalala ni Frida ang mga pangyayari. Ngunit siniguro sa kanya ni Slater na hindi ito mangyayari. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit kinabahan ng doktor nang makilala siya ni Frida nitong mga nakaraang araw. Sa kasalukuyan, ang nakakagambalang mga alaala na ito ay nagpahirap ng husto kay Frida at Sarah na magpanggap pa. Ngunit tinatagan nila ang kanilang loob at nagsimula silang dalawa na sumayaw habang palihim na kinuha ni Sarah ang corkscrew at itinago ito. Sumayaw na rin ang ibang babae, at ang gabi ay lumitaw na naging isa pang masayang pagtitipon ngunit nagulat sila nang may biglang sumigaw, na si Camila pala na nakaalala na ng lahat. Sa sobrang galit, paulit-ulit niyang sinaksak si Tom at pinatay hanggang sa dumating si Slater para pigilan siya. Bumalik din ang alaala ni Heather sa puntong ito at sinimulan niyang habulin si Vic. Sa kabilang banda sinaksak ni Sarah ang kamay ni Cody gamit ang corkscrew na itinago niya kanina, ngunit si Cody ay nakatakas.
Samantala, naabutan ni Heather si Vic at hinampas siya ng chessboard. Walang humpay siya sa paghampas hanggang sa binaril siya ng security na si Stan sa ulo. Sa sandaling iyon, napansin ni Stan si Frida sa di kalayuan at sinimulan siyang habulin. Tumakbo siya papunta sa kakahuyan, ngunit kalaunan ay naabutan siya nito at naghahanda ng barilin. Buti na lang dumating si Sarah at hinampas si Stan ng napakalaking bato. Samantala, kinaladkad ni Slater ang malubhang sugatan na si Vic at ang nakatali na si Camila sa kanyang pribadong villa. Si Lucas, na gumagamit ng pabango tulad ng mga babae, ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari at nagsimulang magpanik. Gayunpaman, hindi siya pinapansin ni Slater at tinapakan niya ang leeg ni Camila, na naging dahilan para masuffocate ito at mamatay. Sa ibang lugar, si Frida ay naghahanap ng kutsilyo sa kanyang silid nang dumating si Stacy na halatang nababalisa. Napagtanto niya na bumalik na rin ang mga alaala ni Stacy. Gayunpaman, hindi tulad ng iba, alam pala ni Stacy ang lahat ng kaganapan at sinadya niya talagang gamitin ang pabango para kalimutan ang mga malagim na pangyayari. Sinabi niya na ang paglimot ay isang regalo at galit na inakusahan si Frida sa pagpipilit sa kanyang alalahanin ang mga ganitong traumatikong pangyayari. Sa panahon ng pakikibaka, lumaban ang ating bida hanggang sa nauwi sa pagsaksak sa dibdib ni Stacy na ikinamatay niya. Balik sa kakahuyan, hinahanap ni Cody ang mga natitirang babae sa utos ni Slater, ngunit malas niya nang maabutan niya si Sarah na may baril at pinatay siya. Samantala, si Lucas ay naguguluhan pa rin, at hindi maintindihan kung bakit nagkakaganito ang mga babae. Sa kabilang banda, muling nakipagkita si Sarah kay Frida, na nakakita ng Polaroid na larawan niya sa mansyon. Ang nakakagulat, ang larawang ito ay mula noong 1 taon pa, ibig sabihin si Frida ay nanggaling na dito. Nang malaman ito, ang dalawang babae, armado ng kutsilyo at baril ay tumungo sa villa upang wakasan ang mga nagpahirap sa kanila. Hindi nagtagal, dumating sila sa labas ng villa ni Slater at hiniling na buksan niya ang pinto. Tumanggi siya, ngunit nagpa siya si Lucas na buksan ito mismo, at agad siyang binaril ni Sarah hanggang sa mamatay, habang sinamantala ni Slater ang pagkakataon na supilin si Frida at nilock ang pinto. Kumuha si Frida ng isang bagay para atakihin si Slater, ngunit mabilis siyang dinaig ni Slater. Sa puntong ito, nag-flashback ang mga alaala ni Frida noong 1 taon nang sinubukan niyang tumakas. Nabagok siya sa isang bato na nagdulot ng sugat sa kanyang mukha na kalaunan ay naging peklat. Noong araw na iyon, pininturahan ni Frida ang kanyang mga kuko ng Red Rabbit. Naalala rin niya na siya pala ang kumagat ng hinliliit ni Vic noon. Sa kasalukuyan, ipinaalam ni Slater sa nakagapos na si Frida na ang sangkatauhan ay magiging malaya sa pagdurusa at sakit kung makakalimutan lang nila ang mga trauma nila. Hinikayat niya itong samahan siya, maglagay ng pabango, at iwanan ang lahat. Habang si Slater ay patuloy na humihikbi, tahimik na pinuputol ni Frida ang tali gamit ang tipak ng salamin. Sa sandaling iyon, sinimulan ni Sarah barilin ang nakalock na pinto, ngunit sa ilang putok ay naubusan na siya ng bala, na nagudyok kay Slater para habulin siya. Hinila niya siya papasok sa silid, kung saan si Frida na napalaya na ang sarili ay tinutukan si Slater ng kutsilyo. Kumpiyansang inagaw ni Slater ang kutsilyo, at natakot siyang papatayin siya nito, ngunit sinabi ng bilyonaryo na hindi niya ito gagawin sa kanya dahil siya ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos nito, humipak siya sa kanyang vape at naghanda ng patayin si Sarah. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng desorientasyon at hindi maintindihan kung ano ang kanyang ginagawa o kung ano ang nangyayari. Lumalabas na habang si Slater pala ay hinabol si Sarah, nilagyan pala ni Frida ang kanyang vape liquid ng parehong pabango na nagpapawala ng alaala. Nagsanhi ito sa pag-collapse ni Slater, at sa pagbagsak niya ay hindi sinasadyang natumba niya ang mga kandila na nagpalala ng apoy. Hindi nagtagal, nilamon ng apoy ang buong villa, at iniwan ni Frida si Vic upang mamatay sa silid. Sa sandaling nasa labas na sila, ipinahayag ni Sarah ang kanyang pag-asa para kay Frida na sana alam niya ang kanyang ginagawa. At habang nagpan ng camera, nalaman natin na iniligtas pala ni Frida si Slater mula sa nasusunog na villa. Sa huling eksena, makikita natin na ang kumpanya ni Slater ay naglunsad muli ng isa pang panibagong gala event. Siya ay nilapitan ni Dr. Rich at nais ng doktor na mag-usap sila ng pre-bodo, ngunit si Slater ay mukhang nalilito. Sa sandaling iyon, namagitan si Frida at ipinaalam sa doktor na si Slater ay hindi available na kausapin.
Lumalabas na kasal na pala sila ngayon ni Slater, at si Rich ay kinakabahan nang makita siya, lalo na nang sabihin ni Frida na naaalala niya ang doktor. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakilala ng host si Frida bilang bagong CEO ng kumpanya, habang si Slater ay pinananatili niyang hipakin nito ang kanyang vape upang hindi na bumalik ang kanyang alaala.